Isang araw, papasok ng eskwelahan si Stephanie. At habang naglalakad siya papasok, ramdam niyang merong mga estudyanteng nakatingin sa kanya. Alam niyang pinag-uusapan siya. Pero ini-ignore lang ito ni Stephanie at dumiretso lang siya sa classroom. Ganito kasi madalas ang buhay niya sa school. Binubuli siya ng kanyang mga kaklase. Kaya imbes na pansinin sila, minsan nagsusulat na lang siya ng mga kanta. Pinababayaan niya yung mga taong tumatawa at nang iinsulto sa kanya. Kasi bata pa lang si Stephanie, mahilig na siyang tumugtog ng piano. Mahilig din siyang kumanta. At meron siyang malaking pangarap. Gusto niya maging isang sikat na singer balang araw. Pero habang lumalaki siya, hindi naging madali yung landas na yon. Kasi kakaiba siya. Tinatawag siyang weirdo ng kanyang mga kaklase. Pinupuna yung itsura niya. At lagi siyang pinagtatawanan sa loob ng klase. At ilang beses din siya nakaranas ng bullying. Pero kahit ganon, hindi nawala yung pangarap niya maging singer. Eventually, nakapasok si Stephanie sa isang school arts sa New York. Doon, mas lalo niyang pinag-aralan ang music at performance. Pero kahit nasa college na siya, may mga tao pa rin hindi naniniwala sa kanya. Sa katunayan, may mga taong nakasama siya sa college noon na gumawa pa ng isang Facebook group tungkol sa kanya. At pinangalanan yung Facebook group na yon na Stephanie, You Will Never Be Famous. Just imagine, yung pangarap mong maging singer, pero may mga taong hindi lang basta naniniwala sa'yo. Gumawa pa sila ng isang Facebook group para pagtawanan yung pangarap mo. Pero hindi tumigil si Stephanie. Mas lalo niyang pinursige yung music. Eventually, iniwan niya ang college para seryosohin yung karir niya sa pagkanta. Nagsimula siyang mag-perform sa isang maliliit na venues, mga clubs, hindi sa malaking stadium at hindi rin malaking arena. Sa katunayan, kukonti lang yung nanonood sa kanya. Pero wala siyang pakialam. Dahil ang gusto niya lang talaga ay mag-perform. Nagpatuloy siya sa pagsusulat ng mga kanta. Nag-perform siya kahit saan na pwede niyang ipakita yung talento niya. Nag-experiment din siya sa music at sinubukan niyang hanapin kung ano talaga yung magiging identity niya bilang artist. Hanggang isang araw, may dumating na malaking opportunity. Napirmahan siya ng isang malaking record label. Akala niya, ito na yung inaantay niya na breakthrough. Pero makalipas lamang ang ilang buwan, binitawan siya ng record label. Just imagine, akala mo, abot kamay mo na yung mga pangarap mo. Tapos sa isang iglap lang, bigla siyang nawala. Parang lahat nangyayari sa buhay niya, kino-confirm lang yung sinasabi ng mga taong hindi naniniwala sa kanya. Na baka hindi talaga siya magiging successful. Na baka tama yung mga taong nagsabing you will never be famous. Pero hindi siya tumigil. Nagpatuloy siya sa pagsusulat. Nagpatuloy siya sa pagpe-perform sa stage kahit walang nanonood. At nagsimula siyang gumawa ng mas kakaibang identity. Mas theatrical at mas daring at mas unusual. Yung pagiging kakaiba niya, ginagamit noon ng ibang tao para pagtawanan siya. Yun mismo ang ginawa niyang advantage. Kakaibang damit, kakaibang performance, at kakaibang music. Instead na subukan niyang maging katulad ng mga ibang artists, mas lalo niyang ipinakita kung sino talaga siya. At habang nabubuo yung bagong version ni Stephanie, may isa pang bagay na unti-unting nagbabago. Yung pangalan niya. Eventually, meron siyang nakatrabahong isang producer. At noong 2008, inilabas niya ang kanyang debut album, The Fame. At isa sa mga kantang lumabas dito
ay Just Dance. Sumikat ito, sinundan pa ng Poker Face. At biglang, yung babaeng hirap mapansin sa maliit na clubs, pinapakinggan na ngayon sa iba't ibang parte ng mundo. Sinundan pa niya ito ng mga kantang Paparazzi, Bad Romance, Telephone at Born This Way. At yung babaeng kinukwento natin simula kanina, yung babaeng binubuli sa school, yung babaeng pinagtatawanan yung kanyang pangarap, yung babaeng sinabihan na, Stephanie, you will never be famous. At yung babaeng binitawan pa ang kanyang unang record label ay walang iba kundi si Lady Gaga. At ang tunay niyang pangalan ay Stephanie Joanne Angelina Germanotta. At mula noon, nag-perform siya sa pinakamalalaking stages sa buong mundo. Nakabenta siya ng milyon-milyon records, nagkaroon ng milyon-milyong fans sa buong mundo, at nanalo ng major music awards. At hindi lang sa music, pumasok din siya sa acting. At noong 2019, nanalo pa siya ng Academy Award para sa kantang Shallow mula sa A Star Is Born. Just imagine, may mga taong gumawa noon ng isang Facebook group para sabihin, Stephanie, you will never be famous. Pero ngayon, hindi na kailangan sabihin sa mga tao kung sino si Stephanie Germanotta. Dahil ang salitang Lady Gaga, alam na ng buong mundo kung sino siya. And maybe that's the lesson. Maybe yung mga bagay na ginagamit ng ibang tao para pagtawanan ka, yun din pala yung mga bagay na magpapakaiba sa'yo balang araw. Kaya hindi porket hindi naniniwala sa yung ibang tao ngayon, hindi ibig sabihin tama sila. Sometimes, you just have to keep going long enough to prove them wrong. Hi, this is Clarence. Kung nagustuhan mo yung kwento, follow me for more stories like this. Ang kwento mo na may kwenta.